So, may topic, bigan-bigan lang po tayo. Pero nakakatuwa po, pag-usapan po natin yung mga testimonies kanina. So nakakatuwa po na makarinig ng kabutihan ng Panginoon. Amen po ba doon? Dahil lahat po tayo ay hindi aksidente na dinala ng Panginoon dito, naniniwala po ako na bawat isa sa atin ay may testimony. Bawat isa sa atin ay hindi po ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay may kwento tayo kanya-kanya kung paano tayo binago ng Diyos. Tama po ba? So, ang ating pag-uusapan po, isang napaka-importante at this is also a very personal message for me. And nag-share din po ako ng aking short testimony mamaya patungkol sa message na ito. So, before we start, ayan, so meron po muna tayong fruit riddles. So, ninakaalam po ba sa iyo ng mga riddles? Ayan, so parang huhulaan nyo lang po yung kung anong prutas yun. May magpapakita dito na kung ano po yung kung anong klaseng prutas siya. So parang dinidescribe niya kung anong prutas yun. And so, shall we start? Ayan, yung mananalo po pala dito ang mga makakasagot. Kunin nyo lang po kay Kuya RB yung prize. Ayan, so yung una po, ayan. Number 1, I'm small, round, and red. I grow on a tree. It is said, I'm juicy and sweet, a delightful treat. Can you guess what fruit I could be? Red. Ano nga po ito yung sagot? Round daw eh. Let's see. Apple. Ayan, so, next, ayan, apple. So, nakakagutom po yung mga ano natin, so mga mahilig po sa prutas. Banana. Ayan, so, number 2. Banana. Excited na po sumunod. Ay, kuya ano po yung banana? Banana, thanks God. Kuya RB, pakiready na lang po yung price nila. Ayan, so, next po. Number 3, I'm very bright and red. On short green stems. Strawberry and off. It's strawberry. Ayan. Last na po. Ayan, may ano pa? Citrus C? Orange, vitamin C? Orange. Yan. Okay. So next, number 5. I'm spiky on the outside, tropical and sweet. With a crown on my head, and a tree. Pineapple. Pineapple? Tama. Ayan. Kasi palapakan po natin si Lord. Ayan. So bakit nga po ba puro-puro tas ang introduction natin, no? Because ang title po natin sa message na ito, ngayong gabi, is Bear Fruit, Be the Good Soil. So nakapagtaka, no, bakit kaya Be the Good Soil and Bear Fruit? Madalas natin itong naririnig kapag tayo ay, siguro sa mga plantita, sino po yung mga plantita dyan? Pakitaas mo kami. Ayun, nagtaas ang nanay ko, syempre, plantita siya. Ayan, so nakakatuwa dahil ito pong pag-invest po, no, sa pagiging plantita o plantito ay nakatulong po during the time of pandemic. So nakakatuwa po dahil nung pinatitignan ko po yung nanay ko kung paano siya mag-care sa mga plants niya, talagang bibili pa po siya ng mga soil na talagang magaganda, tapos nilalagay niya sa tamang sunlight and everything. So, isa po sa topic natin na mapag-uusapan, which is, paulit po lang, sabay-sabay po natin sabihin, Be the Good Soil. Ayan, so, bakit naman po kaya bear fruit, no? So, because Jesus Himself, or God, called us to bear fruit. Mababasa po natin ito sa John 15:8. When you produce much fruit, you are my true disciples, sabi ni Lord. This brings great glory to my Father. And sa Tagalog, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. So in the Bible po, yung salitang fruit ay madalas na describe sa tao, sa kanyang outward actions. Ibig sabihin, ito po yung resulta ng pagbago o ng kondisyon ng kanyang puso. Kaya po napaka-importante na ngayon po ay mapag-isip-isip natin, o ito po yung oras na ma-analyze natin ito parang ano kaya yung laman ng puso ko, kumusta kaya ang aking puso sa Panginoon. Uno, ayan, so pag-uusapan po natin yung parable of the sower. Sino po nakakalam sa parable of the sower? Ayan, marami po, praise God. So, Jesus, nagsasalita po siya through parables para po makakonect yung mga tao, para po makaunawa sila sa mensahe niya. Ayan. So, ito po isa sa mga parable ni Jesus. At ang parable of the sower also called po as the parable of the four soils. And ito po ay nabasa o sinabi sa Matthew 13 verses 3 to 9, sa Mark
4 verses 2 to 9 and Luke 8 to 48. And then na-explain din po siya dito sa mga verses na to. But ngayon po, ang gagamitin po nating verse ay yung Mark 4 yung Mark 4 po. Ayan. So next. Ayan. So sabay-sabay po natin basahin ito. Ayan. So ito po yung parable. And that day, Jesus went out. Ayan. That day, Jesus went out of the house and was reading. got in the boat and sat down. The whole crowd was standing on the beach. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow. and as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. Others fell on the rocky places where they did not have much soil, and immediately they sprung up because they had no depth of soil. And because they had no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them up. And others fell on the good soil and yielded the crop, some 100-fold. Some 60 and some 30. He who has ear, let him hear. So dito po, nakita natin yung connection ng parable of the sower, which is yung parable of the four soils. So, na-explain po ni Jesus, o na-explain po sa parable nito, yung apat na kinds of soil. Napansin niyo po ba kung ano yung mga yun? So, merong sa beside of the road, meron din yung sa rocky places, meron din po yung sa thorns, and then meron po yung the good soil. So, mapag-iisa-isahin po natin yan ngayong gabi. So, Jesus explained the parable. At ito pong parable of the sower, parang pinaka-main idea po nito is yung 4 different responses to the gospel. Siyempre lahat po tayo dito, kung sino po mga first timers dito, may lang po naka-attend ng CCF. Wala po. Ayan, praise God. So dahil lahat po tayo ay nakarinig na ng gospel. Lahat po tayo ay nakarinig na ng good news. Kaya po, din tayo nandito. So, bakit nga po ba napaka-importante na siyasatin natin ang ating puso? Because, sabi po ni Pastor Peter Tanchi, yung anniversary po, ito po sabi niya, the heart is like a compass. Where your heart is focused on is going to determine the direction of your life. Kaya po kung tayo, bilang Kristiyano, tayo ay nakafocus sa Lord, siyempre tayo lahat ay magbubunga. Meron pong bunga ang ating buhay. Kung hindi naman po tayo nakafocus sa Lord, mahirap. Dahil lahat po tayo, kung hindi man po natin, kung babalikan po natin, gaya po si nanay kanina, gaya po sa masishare ko mamaya, nanggaling din po tayo sa mga buhay na talagang mahirap. Ay, hindi po natin nakakalain na parang, ay, nandito na pala ako, parang paano? Di ba? So, for example din po, kung puso natin ay nakafocus sa sports, siyempre ang buhay natin ay magiging direksyon sa pagiging athlete. Di ba? Ayan, and then kapag ang puso naman po natin ay sa music, di ba, ang direction po ng buhay natin ay pagiging musician tayo or tatawagin tayo ni Lord bilang maging exalted, di ba? Ayan, so, and kung puso po natin ay sa mundo, ang buhay po natin ay unfulfilled life. And pero po ang puso natin ay kay Jesus, tayo po ay makakaranas ng fulfilled life. Amen po doon. Ayan. So, ito po yung sa parable, no? So, isa-isayin po natin yung bawat context na nasabi dito. So, una, yung seeds pertaining to the Word of God. And yung soil naman po, yung puso ng mga tao. And yung birds, yung devil o si Satan. And then yung rocks naman po, temptation. Ayan. And then thorns represents the worries, riches, and pleasures of this life. And yung fruit naman po, which is yung obedience, good works, and faithfulness. So masasabi natin na ito po, ang nais ng Diyos sa atin na magkaroon tayo. So ito po ang mensahe natin ngayong gabi. Ang pagkakaiba po sa mga lupa ng puso o ang puso po natin ay batay sa kanilang, sa ating willingness po na tanggapin ang salita ng Lord, which is yung seeds na nasabi. Ang inilagay po ni Jesus sa atin ng responsibility kung paano tayo tutugon sa kanyang salita. Kung maaalala po natin yung the first time na tayo ay siniran, paano po kaya tayo nag-respond? Diba? So,
At ang ibig sabihin po, tayo po ay mayroong choice at may responsibilidad. Dahil po, here's the thing po God is good. Amen po ba doon? But God wants our will. God wants us to fully surrender our lives to Him. God wants us na hindi lamang half-hearted, hindi lamang parang, hindi lang, Lord, ito bibigay ko sa iyo, pero ito, kikip ko. Ayaw ni Lord ng ganun. God wants the whole heart. Diba? Amen. So, makikita po natin ulit sa ating title. Pero sabi po tayo, 1, 2, 3, go! Bear fruit in the fruits of soil. Amen. So, dito po sa parable of the sower, meron po tayong 4 na klase ng puso. Ayan. So, yung hard heart represents the hard soil. And yung shallow heart naman po represents the rocky soil. Shallow heart, mababaw. And divided heart naman po, yung thorny soil. And then devoted heart, the good soil. So, ito po ang tanong, kapatid. Anong klase ng puso kaya ang mayroon ka ngayon? Anong klase kaya puso ang mayroon ka sa Panginoon? So this is the time again to analyze that at para malaman natin. At dahil kailangan, nasa matabang lupa tayo, dahil alam po ng Panginoon ang bawat puso natin. Kung maaalala po natin yung story ni David, paano siya na-anoint ni Samuel. No, during those times, parang sabi ni Samuel, ayan, pupunta na ako. Hahanapin ko kung sino kaya yung king ng Israel, susunod na iaanin ko. Sabi niya. And then hinanap niya doon, nagganap siya sa mga anak ni Elias. Si Jesse pala, ayan. Si Jesse, siya yung tatay ni David. And then, pumunta siya doon, sabi niya, nakita niya si Eliam, ayun, yung panganay siya ni David. Tapos, sabi niya, ay, ito na kaya yung iaanin ko. Kasi ang tangkad niya Ang tangkad niya, tapos ang gwapo. Tapos ang laki ng katawan, parang kaya makipaglaban, sabi niya. Pero, nangusap si Lord sa kanya, sabi niya, no, Samuel, don't look at the appearance. Sabi niya, huwag mong tignan yung appearance niya. Siguro po nasabi na ito ni Samuel dahil si Saul mismo, kung babasahin po natin ng Bible, si Saul mismo ay talagang matangkad, malaking katawan, and talagang very pogi siguro siya ng time na yun, no? So, kung sabi Lord sa kanya, sabi niya, huwag mo tignan sa appearance. Dahil si Lord po, maaaring tayong lahat ay tumitingin minsan sa itsura ng tao o sa panlabas na nyo, kumbaga. But God looks at the heart. God looks at the heart. Sabay-sabay po natin. Pakisabi po sa katabi nyo, God looks at the heart. God looks at the heart. Amen. So, kaya napaka-importante po na yung puso natin ay talagang sure tayo na masasabi natin na kay Lord, no? Ulo So, simulan po natin. Ayan. So, pwede ba natin sabay-sabay basahin? Mark 4:14-5. 1, 2, 3, go. The sowers of the world. These are the ones who are beside the road, where the word is sown, and when they hear, immediately Satan comes and takes away the word which has been being sown in them. So dito, makikita natin that Jesus is explaining, no, sa mga tao na nakikinig. Ano kaya yung ibig sabihin ng parable? So, the sower sows the word. So, ibig sabihin, ito na yung nilabas na yung word, beside the road. So, ang ibig sabihin po nun, nung na-sow niyo yung word, siyempre, pag nasa daan siya, kukunin siya ng mga ibon. Yung ibon po, sino po ulit yung ibon? Si Satan. Ayan, so Satan comes and takes away the word which has been sown in them. So, hard soil and hard heart. And yung bird again si Satan. Sa ibang salin, ito yung callous heart. Ito yung talagang tumigas ng puso. No? At some point siguro sa buhay natin, dumating din tayo na talagang matigas ang puso natin kapag tayo ay sinasira. No? Ako po kasi naranasan ko rin po yun. Nasiran po ako. Pero sabi ko, ay, wala akong time. Ayoko dyan. Ayan. And then, ito pong klase ng puso na ito, yung hard soil o talagang matigas, ito po yung someone who is hardened by sin. Napakaraming kasalanan, marami pa talagang na-enjoy dito sa mundo. At ito yung he hears the word but does not understand it. And Satan plucks the message away, keeping the heart dull and preventing the word from making an impression. Diba? Kung una niyang sinira, naranasan na po ba natin nung nag-share tayo, parang
Parang titingin ko kaya pinagsasabi nito. Parang gano'n. Naranasan na po ba natin yun? Parang, ay hindi, ayoko niyan, ayoko makinig dyan. So, maaaring, yung na-share natin, ganun siya. O maaaring tayo rin at some point, ganun din tayo. Talagang nireject natin yung salita ni Lord. Many times, marami pong nag-reach out sa atin, pero talagang nireject natin siya. So, ito po yung klase ng puso na mayroon yun. So, hard heart. Ibig sabihin, hindi pe-penetrate yung salita ng Diyos sa kanya, sa kanyang puso. Ayan, next naman po, ako na po magbabasa. Sabi sa Mark 4, 16, 17, and in a similar way, these are the ones sown with the seed on the rocky places, who, when they hear the word, immediately receive it with joy. Talagang masaya sila. And yet, they have no firm root in themselves, but are only temporary. Meaning po ng firm root, wala pong firm foundation. Ibig sabihin, wala si Jesus. Because Jesus is the only firm foundation. Amen po ba doon? Amen. And then, when affliction or persecution occurs because of the word, immediately they fall away. So, naranasan na po ba natin na nagkaroon ng persecution nung tayo po ay na-born again? Nung tayo po ay tinanggap talaga natin si Jesus, parang sinabi nila, uy, nagbago ka na. Parang, bakit ka na pa-Bible, ganyan ka naman. Ba't ka pa-Bible, nagmumura ka naman. Diba? So, it's hard. Talagang mayroong persecution. But here's the thing. Dito sa mundo, hindi po tayo mawawalan ng persecution. Bilang Christians, lahat po yan, mababasa po natin sa Bible. Ngunit ito po ang isang pangako ng Diyos sa atin. He already overcome the world. Sabi niya, you will have troubles, but take heart. Sabi nga ni Lord, di ba? Because in this world, you will have troubles. But He already overcome the world. But in this case po, yung klase ng puso na ito, na parang pag nagkaroon na ng persecution, siyempre saya, woo, praise God, natanggap niya yung salita ng Lord, no? Pero, hindi ito, wala siyang firm foundation, wala siyang root. So, the stony ground pictures a man who professes delight with the word. However, his heart is not changed. Hindi talaga nabago yung puso niya. Kaya naman, when trouble arises, his so-called faith quickly disappears. So, kung maririnig po natin ito, at sa point ba naranasan po natin ito sa ating buhay, o tayo po ganito tayo ngayon? Isa pong assessment ito ngayon ng ating puso, gaya po ng sinabi ko kanina. And isa pong example, yung sinabi po sa James 23, verses 20 and 24, anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like someone who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looks like. Ibig sabihin po, parang isang lalaki, parang titingin sa salamin, sasabihin niya, ay, parang tumingin lang siya, tapos pagkaalis niya, ano na ulit itsura mo? Parang titingin siya ulit. Parang ganun yun. So in this case, naririnig niya yung salita ng Lord. And he delights in it, talagang masaya siya, talagang, Lord, thank you, hallelujah, praise God. Pero, parang sasabihin Lord, forgive your brother. Ay Lord, wala namang ganyan. Ang hirap naman yan. Di ba parang sasabihin niya parang, Lord, masaya ako sa inyong salita. Pero sasabihin ni Lord, love your enemies. Lord, grabe ka naman. Ang hirap naman yan. Ganyan yun eh. So, this case, ito yung klase ng puso na walang pagbabago. Dahil hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi niya ipinapasamuhay. Ayan. And then, next naman po tayo sa divided heart. Ayan, so sabay-sabay po natin basahin. Ready? Go. And others are the ones who will sit among the thorns. These are the ones that are the word. And the words of the Lord and the fullness of God. And the society of and their worship becomes unfruitful. So ito na po. Ito po yung klase ng puso na nahulog na sa among the thorns. Siyempre po pag nagtanim tayo, di ba, sa isang pot, tapos may mga debris doon na kaya may thorns, hindi uusbong, tama po ba? So parang ganito po yun. Dahil yung pag-usbong po na yun, napipigilan ng, andito po, worries of the world, mga alalahanin sa buhay. Sino po walang alalahanin sa buhay? Taas ang kamay. Di ba, lahat po tayo may alalahanin sa buhay. Lahat po tayo ay mayroong problema. And habang tayo po ay nabubuhay, meron po talaga tayong problema. At either financially, either sa sakit,
Either sa kahit saang bagay, meron po tayong problema, hindi po yung maiwasan. And ito po, pangalawa naman po, yung deceitfulness of wealth. Hindi naman po masama na magpayaman. Sa mga, sino pong mayaman? Utangan ko, joke lang. Ayan, so, deceitfulness of wealth. Hindi po masamang magpayaman. Ang masama po, pag minahal na natin yung pera kaysa kay Lord. Kaya po siya tinawag ng deceitfulness of wealth kasi it's hard, sabi nga po sa Bible, mas mahirap pa palusutin, mas madali pang papasukin yung kamelyo sa butas ng karayo kaysa ang mayaman pumasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kayamanan po, kapag ito po ang ating, dito po tayo nag-focus, talagang masisiraan tayo ng ulo, o kaya masisiraan tayo ng bait, dahil hindi po ito ang nais ng Diyos sa atin. At lalaki lang po ang ulo natin kapag tayo po ay nag-focus. Hindi ko po sinasabi na masamang magpayaman. Pero pag nag-focus tayo doon, it's hard. Ayan. Kaya naman, isang paalala po sa pag mayroon po tayong resources, it's for us to give. Dahil po tayo binabless ni Lord, dahil para maging blessing po tayo sa ibang tao, para magamit niya tayo in His advancement sa kanyang kingdom. And also, ito po, yung desires for other things. Ito po yung mga kung makakapag-isip po tayo ng isang bagay na gustong-gusto natin at mas gusto natin yun kaysa si Lord, ito po yun, desires for other things. Kung hindi po si Lord ang desire ng ating puso o ng ating buhay, ang buhay natin hindi umiikot sa Panginoon, ang tawag po doon idolatry. Sinasabi po ng Bible, that's idolatry. You worship other things than God, it's idolatry. Maaring tayo, sarili natin, idol natin, maaring ang mga ibang tao maging idol natin. But apart from God, sabi nga niya sa kanyang salita, you can do nothing. Kaya naman, the thorny ground depicts one who seems to receive the word, but whose heart is full of riches, pleasures, and lust. The things of this world take his time and attention away from the word, and he ends up having no time for it. So ito yung talagang occupied siya, yung time niya, Lord, hindi mo na ako magsisimba, hindi mo na pupunta ng Sunday, uunahin ko to. And then, this is very crucial na magkaroon ng ganitong puso. Kaya kailangan natin i-check ang ating mga puso kung ito ba, may ganito ba tayong puso. Mas pinipili pa ba natin ang ibang bagay kaysa ng Lord? Mas pinipili pa ba natin magtiwala sa ating mga sarili kaysa kay Lord? Hindi ba't sa lahat at bawat oras at bawat minuto ng ating buhay, sa lahat ng ating napagdaanan, naging mabuti ang Panginoon. Amen po ba doon? Praise God. And ang lahat ng tatlong uri po ng lupa na aking nabanggit kanina ay naglalarawan sa mga taong hindi talaga ganap na nakakarinig o nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya naman po, ito po, isa-isay natin kanina. Ayan, so worries of the world. Ito po yung pangako ni Lord sa mga worries of this world. So nasabi ko po kanina, sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. I have told you this is God will not trouble. Take heart, I have overcome the world. God already overcome the world. So bakit pa tayo mag-worry? Sabi nga ni Lord sa Proverbs 3 verses 5 and 6. 3 to 5 and 6. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding, but in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. God wants us to trust fully in Him. God wants us na huwag tayong magdepende sa sarili nating pangunawa dahil mas matalino ang Diyos, mas alam niya ang kinabukasan, mas alam niya kung ano ang paparating sa ating buhay. At meron siyang napakagandang pangako. Ito nga po, kitang-kita. I have overcome the world. Kaya if God is in us, huwag po tayong mag-worry. If God is in us, lahat po ng mundong ito, lahat ng nasa mundo, wala pong kakayanan laban sa ating Panginoon dahil He already overcome the world. And sabi nga din po, may command siya. Sabi niyo, but take heart. Take heart. Kaya kailangan po natin na siyasatin ang ating puso. At let's take heart na ang pangakong ito ni Lord ay totoo sa ating buhay. And next po, yung deceitfulness of wealth. Kaya po nung nasabi ko kanina, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan.
pag-ibig sa salapi, di ba? Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. That's why, kung tayo po ay nagde-desire na maging mayaman, wala pong masama. Pero what's our motivation? Bakit ba tayo gusto magpayaman? Para ba mabili ang mga gusto natin? O para ma-bless ang ibang tao through our resources? So, dito po, sabi dito, for to hear it is to understand yung salita ng Diyos, or believe it, obey it, and live it. Na uunawaan, sinusunod, at pinapasamuhay. Ito po ang nais ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang po tayo hearers of the word. Hindi lamang po tayo nakakarinig, nakaupo sa every Sunday service, at paglabas natin doon, ibang tao na naman tayo. So parang double new creation na pala, no? Ganon. But this is what God wants us for sa ating buhay. Nauunawaan natin at sinusunod at pinapasamuhay. That's why, yung ating pong pang-apat na soil, sabay-sabay pa natin basahin. Ready, go. And those are the ones who receive of the good soil. They hear the word and accept it, and bear fruit, 30, 60, and a half times as much. The good ground portrays the one who hears, understands, and receives the word, and then allows the word to accomplish its results in his life. Ito po ang nais ng Diyos. So, kanina, sa ating title din po, bear fruit and be the good soil. Ito po yung gusto ng Diyos. Tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, nauunawaan din po natin ito, at also, nagkakaroon tayo ng fruit, ng bunga. Dahil kung wala pong bunga ang ating pagsisimba, ang ating pakikinig ng salita ng Diyos, maaaring hindi po talaga natin nauunawaan ang salita niya. Maaaring hindi po talaga natin sinasa puso. Dahil kung talagang tayo po ay sumusunod sa Diyos, tayo po ay talagang nakakaunawa, nakikita po ito sa ating buhay. Sabi nga po sa Bible, you will know them by their fruit. Diba? And then, doon po natin malalaman kung ano pong klaseng tao sila o anong klaseng puso ang mayroon sila. Tayo po kaya, kumusta po kaya ang mga puso natin sa mga oras na ito na nalalaman natin yung patungkol sa parable of the sower. And this man, o yung may pusong may good soil na nasa good soil, represented the good soil, is the only one of the four who is truly saved, because salvation's proof is fruit. Dahil pa sasabihin ng mga tao na, ay, dahil nagbago siya. Bakit kaya? Makikita nila yun sa kanyang fruit. Dati, ganito siya. Ay, dati, nagbumura ang lakas. Pero ngayon, hindi na siya nagmumura. Ay, dati, nagbibisyo siya. Ay, ngayon, hindi na siya nagbibisyo. Yun po ang klase ng fruit. Hindi po ang kaligtasan natin ay hindi nababase sa good works. Kasi kung good works ito, wala po sa atin makakapunta sa langit. Kung sasabihin po ni Lord, ito, Bible, basahin niyo lahat to, tapos pag nasunod niyo, magkita-kita tayo sa langit. Tingin niyo po ba may kasama si Lord doon sa langit? Wala. Wala po siyang magiging kasama doon because good works cannot save us. Only by the grace of God and our faith in Jesus Christ. That's why, sabi dito, He takes what is sown in Him and shares the gospel of the kingdom and with others, many coming to faith because of His obedience as God works through Him. Mga kapatid, brothers and sisters, ito po ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lamang po tayo iniligtas, hindi lang po tayo binago ng Diyos para sa ating mga sarili. Tayo po'y binago niya to share our lives, our testimonies, yung goodness niya sa ating buhay, sa ibang tao, upang maraming tao, maraming mga puso, maraming mga buhay ang kanyang babaguhin. Sabi dito, because of His obedience as God works through Him, makikita po natin na tayo talaga ay truly safe o tayo ay nasa good soil kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Kung sinusunod natin ang kanyang mga salita. Kung hindi, mahirap. That's why kailangan po natin ma-assess ngayon. Nasaan kaya ang puso mo? Pakitanong yung katabi, nasaan puso kaya? Nasaan puso ko? Huwag niyo po muna sagutin sa discussion questions na lang. Ayan. So, next. Ano si Popoy dito? Ayan. Dahil po napakahalaga na tayo po ay mag-bear fruit, magkaroon ng bunga. Sabi po dito, parang napaka-imposible po kasi minsan kung iisipin natin na, ba't kaya ako nagbago?
And it's only by God's grace kung bakit tayo binago ng Diyos. Sabi niya, remain in me, Jesus is speaking. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. O pinaliwanag niyo po ni Jesus yung sinabi niya sa una, I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's why ito po ang aking isang mga panalangin na Lord, sa bawat gagawin ko, sa bawat sasabihin ko, sa bawat iisipin ko, sa bawat papanoorin ko, sa bawat papakinggan ko, sa lahat ng aking gagawin, may it be na mag-glorify si Lord. Pag hindi, Lord, kayo na po bahala sa akin. Naway, maging ganito rin po ang ating panalangin. And hindi lamang po ito one time. It's a daily walk with God. It's a daily walk with Jesus. A daily applying His Word sa ating buhay. At lahat po ito ay posible dahil kasama natin ang Diyos. Dahil sabi niya, apart from me, you can do nothing. But with Him, everything is possible. Amen po ba? That's why we surrender our lives. We need to surrender our lives to God or to Jesus. And surely tayo po lahat ay magkakaroon o mag-bear ng fruit. What's the title po ating message today? Barefoot with a good soul. Ayan. So nasabi ko po kanina, nakakatuwa po na may maraming nag-share ng testimony nila. And isa po talagang nakarelate ako yung kay nanay kanina because ito po ako nung bata ko. Pogi. Ito po ako nung bata ko. And so ako po, kung babalikan natin yung history, ako po ay lumaki sa isang Catholic family. Lahat po kami sa buong angkan namin wala po Christian. Ako po yung pinakaunang Christian sa aming family. And ito po ako ng bata. Siya ba yan? Kaya ako po ay lumaki bilang Catholic o bilang wala talagang personal relationship kay Lord. Doon ko po pumasok yun. Ayan, so ako po ay talagang naging addict sa pag-iinom, naging addict sa vape. Alam na alam po ng mga pamilya ko yan. At ako po yung pinakamalakas magbura sa amin. Sa lahat ng sasabihin ko talagang may mura. So, ito po yung klase ng buhay na mayroon ako dati. Talagang namumuhay ako sa kasalanan. Hindi ko ako ma-imagine bakit, Lord, thank you, nandito ako. Lord, maraming salamat dahil it's only by your grace dahil nandito ako ngayon. And praise God dahil kagaya rin po ni nanay kanina, may nag-share din po sa akin. May nag-share po sa akin, nag-share sa akin, hindi po siya tumigil na mag-share ng Word of God. And tinulungan niya ako sa walk with God. That's why, kung mayroon po kung naaalala niyo pa po kung sino yung pinakaunang nag-share sa inyo at kung nag-program kayo, o unang nag-share ng Word of God, maaaring i-message niyo po sila mamaya pag-uwi niyo. Just say, thank you. Thank you for sharing the Word of God to me. Thank you for sharing the Word of God to me. Maaari po natin gawin yun mamaya. Okay po ba yun sa inyo? Amen. Okay. So, dahil nga po sa grasya ni Lord, noon po, ito po naranasan ko, nung kami po ay nag-house to house, nag-share po kami ng gospel sa mga bahay. It's very, very fun. Nakakatuwa po kahit mayroong mga persecution nga po, parang sasabihin nila, ay, ayaw namin sa ganyan. But, here's the thing po when you share the Word, remember na hindi po kayo yung nagsasalita. Remember, it's the power, only by the power of the Holy Spirit. Tayo lamang po ay mga taga-tanim at si Lord na po ang bahala na magpag-grow doon. Kasi at some point, lahat naman po tayo tinaniman Pero siya lamang po ang nagpag-grow sa mga natinim sa ating puso. At ito naman po yung nagkaroon po kami ng wake service na nakapag-share din po kami sa isang funeral service. Ayun po. That's why, ito po yung question talaga na pinapaulit-ulit ko kung nais ko tanungin nyo sa inyong sarili. Saan po kaya doon sa apat na soil na yun ang puso natin ngayon? Nasa hard soil kaya? Nasa rocky soil? Nasa thorny soil? Or nandun po sa good soil? Ayan. So, kung tatanungin po natin, paano kaya, ito na yung question, paano kaya natin gagawin o paano tayo mapupunta sa good soil? Ayan na po, una, ways to be a good soil or to have a devoted heart. So, isa-isayin po natin. So, una, napaka-importante na lahat po tayo ay nagbabasa at nagme-meditate ng Word of God. Because kung hindi po tayo nagbabasa everyday, tendency po doon, tayo po ay babalik sa ating mga nakagawian na outside
sa presensya ng Diyos. Outside o nasa inside ng mundo. That's why it's very important na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos every day. And this is, nakakatuwa po kasi, may challenge si Pastor Peter kapag siya po ay nag-preach na tapusin yung Bible. Sino po ang mahal si Lord? Taas ang kamay. Marami pong mahal si Lord. Sino po ang tapos na ang Bible? Praise God! Ako po, hindi ko pa po tapos yung Bible. But I praise God po dahil I committed myself to read it since January 1 hanggang ngayon po. September 6, consistently nababasa ko po yung salita ng Lord. And isa po talagang nakatulong sa akin ay yung guide po ng Our Daily Bread. Sino po nakakaalam sa Our Daily Bread? O may ganito, sariling ganito sa kanilang bahay. Ayan. Because dito po sa Our Daily Bread, meron po siyang parang guide kung paano po natin babasahin yung Bible. Paano natin siya matatapos in just, magsisimula po tayo ngayon, kaya pagtapos po natin basahin natin nasa Our Daily Bread, simula January 1 hanggang December 31, tapos na po natin yung Bible. Ayan. And then kasi po, may mga ganito siya. Ayan. Bible in a year, which is, ayan, sasabihin niya, ito yung babasahin mo sa araw na ito. Which is very helpful po. I really suggest po sa mga nahihirapan po magbasa ng Bible o consistently magbasa ng Bible. And then, balikan po natin yung kanina. Ayan. So, pangalawa naman po, paano tayo magkaroon o paano tayo maging good soil, paano tayo magkaroon ng devoted heart to God, is through fellowship. Gaya po ng ganito, this is a fellowship. And because meeting together as the church and stir up one another to good works. Yung talagang i-encourage ka niya na surround yourself ng mga tao na nag-encourage ka through your walk with God at tinutulungan ka. So, isang bagay ito na magagamit tayo ni Lord to fellowship with other people para tayo ay maging good soil. Pangatlo po, sin. Abstain from willful, habitual sin. May mga bagay po kaya tayo na hindi talaga nabibitawan sa... Hindi pa po natin nasusurrender kay Lord. Yung mga talagang gustong-gusto natin, may tinatawag nga po na favorite sin eh. So, nawa, i-avoid po natin itong mga to. Nawa, ganito po ang ating maging mindset. Tignan po natin ang sin, hindi bilang parang ay bawal yan. Kasi bawal. Pero tignan po natin ang sin dahil ito po ang makapag-separate o ito po ang makakasira ng relationship natin kay Lord. Hindi dahil bawal lang, hindi dahil sinabi ng Bible, bawal yan, kasalanan yan. But you love God so much and He loved you first. Gagawin mo yun, hindi mo gagawin yung kasalanan na yun dahil mahal mo si Lord. Nawa ganun po ang maging mindset natin pag titignan natin ang kasalanan. Number 4 naman po, obey God's commands and share His Word. Dahil nga po, ang Great Commission natin bilang mga Kristiyano, to make disciples of all nations. Kaya naman po, to be a good soil, invest natin yung sarili natin sa pag-share ng Word of God at i-obey natin siya. Kasi kapag tayo po ay nag-share, kung nakita nila sa ating buhay, hindi tayo nagbabago, hindi sila maniniwala. Tama po ba yun? Parang pag sinisharean ka, pero nakikita mo pa rin clearly sa buhay niya, walang pagbabago, hindi po ka paniwala. That's why, in these times na tayo po ay binabago ng Lord, tayo po ay undergoing sanctification, hayaan po natin si Lord na baguhin ang buhay natin. Hindi po natin kayang baguhin ang buhay ng iba. Hindi po rin po natin kayang baguhin ang sarili nating buhay. But only God can change us. And nothing is impossible to Him. Kahit yung mga tao na pinag-pray natin na parang wala nang pagbabago yan, Lord, parang hirap naman na ito, sobrang hirap nyo nang magbago, but nothing is impossible to God. Wala pong imposible sa Kanya. Tayo nga po, binago niya eh. Hindi po ba nakapagtayo? Kaya kaya niya pong baguhin ang kahit sino sa ating mga buhay. Continually pray po sa mga tao yun na talagang gusto natin makakilala kay Lord, gusto natin na makasama dito sa pag-worship sa Kanya, and also, makasama natin sa langit, siyempre. Ayan. And then, ayan po. Nawa, asayin po, ito pong nawa sanang maging prayer natin. Sabay-sabay po natin, basahin sa Psalm 86:11. Lord, give me a undivided heart that will Fear you. Nawa ito po,
talagang may sa puso natin. Lord, bigyan mo ako ng undivided heart na talagang ikaw lamang yung Diyos sa aking buhay. Ikaw lamang yung pagtitiwalaan ko. Ikaw lamang yung sasambahin ko. Ikaw lamang yung mamahalin ko. That I may fear you. So sabi dito, if you have a divided heart right now, kapatid, it's never too late to change. Dahil walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Paglabas mo sa lugar na ito, you can choose to be a good soil. You can choose now to be fruitful and choose to obey God. Pray for an undivided heart. Now po, ito po yung, ano po sinasabi yung gospel. Alam po natin yung gospel. But here's a short summary po ng gospel. Kung may gusto po kayong sharean o sa mga first time po makakarin ng gospel, ito po yung summary niya. So una po, God created us for His glory because we are created in His image. And pangalawa po, therefore, every human should live for God's glory. Pangatlo, nevertheless, we have all sinned and fallen short of God's glory. Sino po ang hindi nagkasala dito? Taas ang kamay. Di ba wala? Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo ay nag-fall short sa glory ng Lord. And yet, in His great mercy, God sent His only Son, Jesus Christ, into the world to provide for us sinners the way of eternal life. Nagbigay po si Lord dahil mahal na mahal niya tayo, dahil hindi natin kaya na abutin yung kaluwalhatian ng Lord, nagbigay siya ng solusyon. Which is sino po yung solusyon? Si Jesus Christ. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. And nothing comes to the Father except through Him. That's why napaka-importante ang relationship natin with Jesus. Napaka-importante na alalahanin natin yung panahon na talagang tinanggap natin siya. At napaka-importante din po na malaman natin itong katotohanan na ito. Ang sabi nito, provide for us sinners the way of eternal life. Ang buhay po natin hindi natatapos dito sa mundo ito. Ang buhay po natin ay nasa langit. Tayo lamang po ay dumadaan, tayo lamang po ay lilipas sa mundo ito. But God wants us to have an eternal life with Him. Kaya naman po sabi niya, therefore, pero yung eternal life po na yun, is a free gift to all who will trust in Christ as Lord and Savior and the supreme treasure of their lives. Kaya po nang sinabi ko kanina, God wants our will. He does not want our talents. Hindi po niya tinitignan ng ating past sins. But God wants us to accept Him as our Lord and personal Savior. Kung tayo po ay kinakatok ng Diyos, muli, baka pang ilang pagtanggap na po natin ito sa Lord. Dahil marami po tayong hindi na susurrender sa Kanya. May this be, magamit po natin itong prayer na ito. Pwede po natin picturean, and I challenge, this is also a challenge and an encouragement for all of us. Na ipanalangin natin ito, sarado natin yung pinto, pasok tayo sa mga kwarto natin, and let's just bow down to God and utter this prayer. Because in this way, we are declaring na tayo po talaga ay binago. O gusto natin i-surrender yung buhay natin kay Jesus. Hindi ko na po babasahin. Clear it is po. It's up to you and God. Kayo na po ang mangusap. At kayo na po ang mag-usap ng Jesus. And what's the title of our message? Bear fruit Bear in the fruit, good soil. indeed, the good soil. Nawa, lahat po ng narinig natin, lahat po ng natutunan natin sa mga oras na ito, maybe na maging good soil tayo. Because God wants us to bear fruit. God wants us to honor Him in everything that we do. Nawa, tayo po ay magkaroon ng undivided heart. So, when we bow down, let's just pray.